Magagawa mo bang gawing tagahugas ng pinggan sa family reunion? Ang pinakamahirap sa inyong pamilya? Isa na naman pong kwento ang aking ibabahagi sa araw na ito na talaga namang makapagbibigay sa atin ng aral at inspirasyon. Mainit ang hangin ng tanghaling iyon nang dumating sina Rosa Mendoza at ang kanyang 13 taong gulang na anak na si Jomar sa malaki at marangyang bahay ng pamilya Cruz. Taunang tradisyon na ang reunion na ito at gaya ng nakasanayan, hindi sila kasama sa mga bisitang nakaupo sa mahabang mesa ng hapag. Alam na nila ang gagampanan nila at ito ay ang maghugas ng pinggan, magligpit at tumulong sa kusina. Sa totoo lang ay kabilang sila sa pamilyang ito na pangasawa ni Rosa si David Cruz na ama nitong si Jomar. Si David ay mula sa marangyang pamilya, habang si Rosa naman ay anak lamang ng kanilang katulong noon. Pagbaba pa lamang nila ng tricycle, sinalubong na sila ni Samantha Cruz, anak ng may-ari ng bahay. Nakaayos ito ng gusto, mula buhok hanggang sapatos, at may pangingibabaw sa tinig. "Oh, Tita Rosa, buti nakarating kayo. Jomar ha, dumiretso ka na sa kusina. Marami ng pinagkainan doon." Malamig nitong wika na parang utos kaysa paanyaya. Napatingin si Jomar sa kanyang ina, ngunit isang banayad na tango lamang ang isinagot ni Rosa. Ayaw niyang magkaroon ng tensyon sa umpisa pa lamang. "Sige na anak, tumulong ka na ron," mahina nitong sabi. Sa kusina, sinalubong sila ng tumpok ng mga plato at baso. Ang ilan sa mga pinsan nila'y nakaupo sa gilid. Nakatukod ang siko sa mesa. Nagkikwentuhan habang pinapanood silang magtrabaho. "Bagay naman talaga kayo dyan," ani ng isa, na sinundan ng tawa ng dalawa pa. "Parang natural na natural. Parang staff na may uniforme," dagdag pa ng isa, sabay kindat sa kasama. Napakagatlabi si Jomar. Sa bawat tunog ng tubig mula sa gripo at sa bawat kaskas ng esponga sa plato, naririnig niya ang tawanan at malalakas na boses mula sa sala. May halong musika at halakhakan. Samantalang sa kusina ay puro kalansing ng mga plato at hikbi ng maruruming espongha ang bumabalot. Matapos ang halos 1 oras na paghuhugas, lumabas siya sandali para magpahinga. Doon niya narinig ang tinig ni Veronica Cruz, kapatid ng namayapa niyang ama. "Mabuti na lang at marunong silang tumulong kahit papaano. At least may silbi sila," bulong nito sa isa pang tiyahin. Para bang isang sampal iyon sa kanya. Gusto niyang sumagot, ngunit ramdam niya ang mahigpit na tingin ng kanyang ina. "Hindi tayo narito anak para makipagtalo," bulong ni Aling Rosa, sabay hawak sa braso niya. Nang matapos ang lahat, sa gilid ng bakuran sila kumain ng mga natirang ulam. Habang umunguya, halos walang nagsasalita. Malayo ang tingin ni Rosa, habang si Jomar naman ay tahimik. Ngunit may namumuong galit at determinasyon sa kanyang loob. Naramdaman niyang sa gabing iyon ay may kailangang magbago. Pag-uwi nila sa kanilang maliit na bahay, agad na nagkulong si Jomar sa kanyang kwarto. Sa katahimikan, paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan ng isang pangako. "Bahalang araw, babalik tayo sa reunion na to, hindi bilang mga taguhugas ng plato, kung hindi bilang mga taong rerespetuhin nila." Sa labas ng kwarto, si Rosa ay nakaupo sa lumang silya, nakatingin sa ilaw ng lampara. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Nagdasal ng taimtim at sa puso niya ay may mumunting pag-asa na nagsisimulang magningas. Kinabukasan, maagang nagising si Jomar. Hindi pa man sumisikat ng husto ang araw, gising na ang isip niya sa alaala ng nangyari kahapon. Habang nakahiga, ramdam pa rin niya ang bigat sa dibdib. Hindi lamang dahil sa pagod,
kung hindi dahil sa hiya at galit na pilit niyang pinipigil. Sa kusina ng kanilang maliit na bahay, naghahanda si Rosa ng almusal, isang simpleng sinangag at pritong itlog. "Anak, kumain ka na muna ha," tawag niya mula sa kusina. Ngunit hindi kaagad gumalaw si Jomar. Nakatitig siya sa dingding, para bang may iniisip na malalim. "Nay," mainang sambit niya, "hindi pa kayo napapagod sa ganun? Taon-taon na lamang tayong nasa kusina para tayong hindi pamilya." Napabuntong hininga si Rosa. "Alam ko anak, pero mas mabuti na yung tahimik tayo kaysa magkaroon ng gulo. Hindi mo na mababago ang tingin nila sa atin anak." "Pero bakit nay? Dahil mahirap lang tayo? Dahil wala tayong pera tulad nila?" Tumaas ang boses ni Jomar, halatang hindi na kayang pigilin ang nararamdaman. "Kung tatanggapin lang natin palagi, habang buhay tayong ganyan sa paningin nila." Tumigil sa paghahalo ng sinangag si Rosa at tumingin sa kanyang anak. May lungkot sa kanyang mga mata, ngunit may halong takot din. "Jomar, hindi mo alam ang buong istorya. May mga bagay na mas mabigat pa kaysa sa iniisip mo." Bago pa siya makapagtanong, may kumatok sa kanilang pinto. Ito ay si Mang Ben, ang kapitbahay nila. May dalang lumang kahon ng mga gamit. "Rosa, baka kailangan niyo ito. Luma na pero baka mapapakinabangan pa ni Jomar," sabi nito. Pagbukas ni Jomar ng kahon, bumungad ang ilang lumang aklat patungkol sa negosyo, ilang sobre ng mga lumang resibo, at isang maliit na ledger na may sulat kamay. "Kanino po galing to?" tanong niya. "Sa kaibigan kong namatay noong isang buwan. Wala nang pamilya, kaya't pinapasa ko na lamang sa inyo. Baka may mapulot kayong aral dyan," sagot ni Mang Ben. Pag-alis ng kapitbahay, tahimik na binalikat ni Jomar ang mga aklat. May isa roong manipis na libro na may pamagat na mula sa piso hanggang sa naging imperyo. Pinuklat niya ito at nagsimulang magbasa. Habang lumalalim ang gabi, nabighani siya sa mga kwento ng mga taong nagsimula sa wala pero umangat sa buhay. Kinabukasan, dala ng inspirasyon, nagsimulang maglista si Jomar ng mga ideya para makapag-ipon at magsimula ng maliit na negosyo. "Nay, tutulungan niyo po ba ako?" tanong ni Jomar habang hawak ang isang perasong papel na puno ng sulat. Nagulat si Rosa, ngunit may kakaibang kislap sa mga mata niya. "Kung para sa kinabukasan mo anak, oo, tutulungan kita." At doon nga nagsimula ang mumunting plano, isang binhi ng pag-asa na sisibol sa gitna ng kahirapan at pagmamaliit. Hindi pa nila alam, pero ang binhing iyon ang magiging susi para mabago ang lahat. Maagang nagising si Jomar noong linggo. Bitbit ang kanyang maliit na kwaderno at lapis. Lumabas siya sa bakuran upang maglista ng mga bagay na maaari nilang gawing negosyo. Sa gilid ng kanilang bahay, may lumang mesa na ginamit niyang working table. "Nay, may sasabihin po ako," panimula ni Jomar nang lumabas si Rosa dala ang tasa ng kape. "Sa una po ay magtitinda tayo ng banana Q at turon sa kanto. Pangalawa po, mag-iipon tayo mula sa kita para makabili po tayo ng second hand na kariton. Pag nagkaroon na, magbebenta na rin po tayo ng merienda sa eskwelahan." Nag-isip sandali si Rosa. "Pero anak, kailangan natin ng puhunan. Wala pa tayong sobra sa panggastos natin." "Nay, may natira pa tayong 2,000 mula sa padala ni Kuya Ramon noong nakaraang buwan. Yun po muna. Hindi ko po hayaang masayang ang pagkakataon," mariing sagot ni Jomar. Noong Lunes, sinimulan nila ang plano. Pumunta sila sa palengke para bumili ng saging na saba, lumpia wrapper at asukal. Sa maliit na kalan, sabay silang nagprito ng unang batch. Habang nagluluto, napansin ni Rosa ang kasiglahan sa mukha ng anak. Matagal na niyang hindi nakikita ito. Sa unang araw ng pagtitinda, simpleng mesa lamang ang gamit nila sa kanto. May dumaraan na estudyante, tricycle driver at ilang tindera mula sa palengke.
Nasa unang 2 oras pa lamang ay kalahati na ng paninda nila ang nabili. Anak, mukhang gusto nila ang luto natin. Masayang sabi ni Rosa habang nagbabalot ng turon. Hindi lang gusto, Nay. Magiging paborito nila ito. Nakangiting tugon ni Jomar. Sa pagtatapos ng linggo, nakapag-ipon sila ng halos 2,000 piso mula sa kanilang kita. Hindi kalakihan pero sapat na para simulan ang pangarap nila. Ngunit isang gabi habang nagbibilang sila ng pera, narinig nila ang usapan ng 2 kapitbahay sa labas. Si Rosa at Jomar, nagtitinda lang sa kanto. Kawawa naman, mukhang mga desperado na. Ani ng isa. Nako, Mare, baka hindi rin magtagal yan. Mahirap umasenso sa ganyang maliit na negosyo. Dagdag naman ng isa. Hindi yun lingid kay Jomar. Ngunit imbes na masaktan, mas lalo siyang ginanahan. Makikita nila, Nay, hindi tayo basta-basta titigil. Pagkaraan ng 2 buwan, sapat na ang naipon nila para makabili ng second hand na kariton. Pininturahan ito ni Jomar ng matingkad na pula at nilagyan ng karatolang may nakasulat, Banana Q at turon ni Rosa. Ngayon, mas marami na silang naabot na customer. Pati mga guro at empleyado sa munisipyo ay bumibili na rin. Isang hapon, dumaan si Mang Victor, isa sa mga mayayamang kamag-anak mula sa pamilya Cruz. Napatigil ito sa kariton at bumili. Masarap pala. Bulong nito, tila nagtataka. Ngunit bago pa makapagsalita si Jomar, umalis na ito nang hindi man lamang lumilingon. Sa isip ni Jomar, may namuong ideya. Kung kaya nilang mapaabot sa mga tao ang sarap ng kanilang merienda, baka mas malayo pang marating nila. At doon nagsimula ang bagong pangarap. Hindi lang basta kumita, kung hindi magpatayo ng sarili nilang tindahan. Pagkalipas ng ilang linggo mula nang mabili ang kariton, tila tuloy-tuloy ang biyaya para kina Rosa at Jomar. Dumarami ang kanilang mga suki at mas kumikita sila kaysa noong simpleng mesa lamang ang kanilang gamit. Ngunit sa gitna ng kasiglahan, nagsimulang sumulpot ang mga balakid na susubok sa kanilang determinasyon. Isang umaga, habang nagluluto sila ng turon, ay biglang sumiklab ang apoy mula sa kalan. Nay! Nay, tubig! Sigaw ni Jomar. Mabilis silang nakapagpatay ng apoy, pero halos masunog ang kalahati ng kanilang paninda. Nawala ang kita sa araw na yon at nasunog pa ang isa sa kanilang mga gamit. Habang naglilinis ng kalat, napaupo si Rosa, tila pagod na pagod. Anak, baka sign na to para tumigil tayo. Wala pa tayong ipon tapos ganito pa. Pero mariin ang boses ni Jomar. Hindi tayo titigil, Nay. Konting dagok lang po ito. Hindi tayo pwedeng umatras. Kinabukasan, humiram sila ng kalan kay Mang Ben para magamit nila pansamantala. Pero sa pagbabalik nila sa kanto, may isang bagong tindero ng banana Q sa kabilang dulo ng kalsada. Mas mura ang presyo at may libreng iced tea pa. Napansin nilang mas kaunti ang lumalapit sa kanila. Paano na yan, anak? Malalayo na tayo sa suki natin. Nag-aalalang tanong ni Rosa. Huminga ng malalim si Jomar. Kung may kalaban ay, mas dapat nating galingan. Dagdagan natin ang nilagang mais at kamote para may bago na tayo sa menu. At sa halip na libreng iced tea, magpipigay tayo ng libreng saging na turon sa bawat 10 peraso. Sa loob ng 3 linggo, unti-unti nang bumalik ang kanilang mga suki. Natuwa sila sa bagong produkto at sa libreng turon. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpupursige, isang mas mabigat na problema ang dumating. Isang gabi habang nagbibilang sila ng kita, may kumatok sa kanilang pinto. Isang lalaking may dalang sobre mula sa munisipyo. Ma'am, sir, pasensya na po ha. Kailangan nyo munang itigil ang pagtitinda nyo sa kalsada. May reklamo kasi na nakakasagabal daw kayo sa daanan. Malamig na wika ng lalaki. Nanlumo si Aling Rosa. Pero sir, dito lang po kami kumikita. Dito lang po kami kumukuha ng pangkabuhayan namin. Pasensya na po ha, pero utos lang to ng opisina eh. Kung gusto nyo,
Mag-apply kayo ng permit at maghanap kayo ng mas tamang lugar. Tugon ng lalaki bago umalis. Pagkaalis nito, tahimik lamang si Jomar. Alam niyang mahirap kumuha ng permit. Kailangan pa nilang magbayad. Kailangan rin nila ng mga dokumento, pati pirma ng mga opisyal. Pero sa puso niya, hindi siya papayag na basta na lamang maglaho ang kanilang pinagpaguran. Nay, mariin niyang sabi, mag-a-apply po tayo ng permit at gagawa po tayo ng paraan. Sa mga sumunod na araw, halos araw-araw siyang pumupunta sa munisipyo. Nagdadala ng requirements at nakikipag-usap sa mga opisyal. Minsan, napapahiya siya dahil sa tingin ng iba, maliit lang ang kanilang negosyo at napakabata pa niya. Pero bawat pangungutya, ginagawa niya itong gasolina para lumaban. At sa wakas, makalipas ang 3 linggo na pag-aasikaso, natanggap nila ang kanilang permit. Hindi lamang iyon, sapagkat may inirekomenda pang pwesto sa loob ng palengke para lamang sa kanila. Doon magsisimula ang panibagong yugto ng kanilang laban. Ang bagong pwesto sa palengke ay hindi kalakihan, pero para kina Rosa at Jomar, parang regalo iyon mula sa langit. May bubong na sila, hindi na mababasa ng ulan at mas marami ang tumaraan. Sa unang araw pa lamang, ramdam na nila ang pagbabago. Mas mataas ang kanilang benta at mas magaan ang kanilang trabaho. Anak, tignan mo to. Ang dami nating suki ngayon. Masayang sabi ni Aling Rosa habang nagbabalot ng turon. Nay, simula pa lamang po ito. Balang araw ay magkakaroon tayo ng sariling kainan. Sagot ni Jomar na puno ng pag-asa. Sa bawat linggo, dinaragdagan nila ang kanilang menu. Bukod sa banana Q, turon, mais at kamote, nagdagdag sila ng pansit at lugaw sa umaga. Naging paborito ito ng mga tindera, jeepney driver, at maging ng ilang mga empleyado sa munisipyo. Kasama na ang mga mamimili. Dahil doon ay lumaki ng lumaki ang kanilang kita. Ngunit higit sa lahat, nagsimula na rin silang makapag-ipon. Bawat 500 pisong sobra sa gastusin, inilalagay ni Jomar sa kahon na itinatago niya sa ilalim ng kama. Hindi pa niya sinasabi sa nanay niya kung magkano na ang laman nito. Nais niyang sorpresahin ang kanyang ina kapag dumating ang tamang panahon. Isang Sabado, habang abala sila sa pagbebenta, may lumapit na isang pamilyar na muka. Ito ay ang kanyang tita Belinda, pinsan ng yumaong ama ni Jomar, at isa sa mayayamang kamag-anak na laging nag-uutos sa kanila na maghugas ng pinggan tuwing reunion. Ay, kayo pala ito. Malamig na bati ni Belinda. Kayo ba ang may-ari nito? Aba, lumalaki na pala ang negosyo niyo, ha? Bago pa makasagot si Jomar, may lumapit na 3 suki at umorder ng tig-3 turon at banana Q. Halatang napansin ni Belinda na may pila sa tapat ng pwesto. Magkano nga ulit ang turon? Tanong nito, kunwari walang ibig sabihin. 10 piso po, tita. Magalang na sagot ni Jomar. Sige, pipili ako ng 10 at baka minsan mag-order pa ako para sa mga bisita sa bahay. Wika nito bago umalis. May bahid ng pag-aalinlangan sa muka. Pagkaalis na Belinda, napangiti si Aling Rosa. Anak, sa tingin ko ay nagsisimula na silang mapansin tayo. Hindi lang mapansin, Nay. Balang araw, magugulat sila. Sagot ni Jomar na may kumpiyansa. Makalipas ang ilang buwan, mas lalo pang lumaki ang negosyo nila. Nakaipon sila para bumili ng mas magandang kalan, dagdag na kasangkapan, at uniforme para sa kanilang dalawa. Dahil dito, mas organisado at mas malinis ang kanilang operasyon. Dumami rin ang orders para sa mga handaan, pista, at mga meeting sa munisipyo. Sa gitna ng tagumpay na iyon, nagsimula nang lumapit ang ilang mga kamag-anak na dati nang mamaliit sa kanila. May ilan na nakikipagkwentuhan sa palengke, may nag-aalok ng tulong, at meron na rin nag-aaya na muling dumalo sila sa reunion ng pamilya. Ngunit sa puso ni Jomar, alam niyang hindi pa ito ang rurok ng kanilang tagumpay. May mas malaki siyang plano, isang bagay na magbabago, hindi lamang sa kanilang buhay,
kung hindi pati na rin sa pananaw ng buong angkan sa kanila. At doon nagsimula ang lihim niyang proyekto. Isang hakbang patungo sa mas malaking laban. Habang patuloy na lumalago ang negosyo sa palengke, lihim na iniipon ni Jomar ang malaking bahagi ng kanilang kita. Hindi lamang para sa seguridad nilang mag-ina, kung hindi para sa isang mas malaking pangarap, isang maliit na kainan na may sariling pangalan at tatak. Bawat gabi, pagkatapos nilang magsara, palihim siyang nag-aaral sa pamamagitan ng cellphone na hiram kay Mang Ben. Pinapanood niya ang mga video patungkol sa pamamahala ng negosyo, pagmamarket sa social media, at tamang pagpepresyo ng mga pagkain. Minsan ay gising pa siya hanggang hating gabi, habang si Aling Rosa naman ay mahimbing nang natutulog. Isang gabi, napansin ni Rosa ang ilaw mula sa silid ni Jomar. Anak, bakit hanggang ngayon ay gising ka pa? May sakit ka ba? Tanong nito habang nakasilip sa pinto. Ngumiti si Jomar. Wala po, Nay. Nag-aaral lang po ako. Inaaral ko po ang mga bagong recipe. Gusto ko po kasi balang araw, hindi lang kariton o pwesto sa palengke ang meron tayo. Nagulat si Aling Rosa. Anong ibig mong sabihin, anak? Ngumiti si Jomar at iniwasang magpaliwanag ng buo. May plano po ako. Pero sorpresa pa po ito, Nay. Kailangan muna nating magsikap para matupad. Sa sumunod na mga buwan at mga taon, mas lalo nilang pinaghusayan ang serbisyo. Pinalitan ni Jomar ang lumang karatula ng mas malinaw at mas makulay na disenyo. Gumamit siya ng social media, nagpost ng mga larawan ng kanilang pagkain at nagbigay ng promo para sa mga bagong suki. Laking tuwa nila nang tumami palalo ang kanilang customer. Pati na mga estudyanteng dati hindi napapadaan sa kanilang pwesto ay bumibili na rin. Sa kabila ng saya, nanatili sa isip ni Jomar ang mga eksena tuwing reunion, kung saan sila ni Rosa ay palaging nasa kusina, naghuhugas ng pinagkainan, habang ang iba ay masayang kumakain at nagtatawanan. Hindi yon para sa pagiganti, kung hindi para patunayan sa kanilang sarili at sa iba na kaya nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. Minsan, habang nag-aayos ng kita, binuksan ni Jomar ang kahon na puno ng kanyang ipon at binilang ang mga laman. Umabot na ito sa halagang hindi niya akalaing maabot nila sa loob lamang ng ilang taon. Kinabukasan, lihim siyang nakipagkita kay Mang Ben para humingi ng payo patungkol sa pag-upa ng maliit na lote doon sa may highway. Isang lugar na mas maraming dumaraan at mas malawak na espasyo para sa kanilang kainan. Sigurado ka ba dito, Jomar? Malaking akbang ito. Tanong ni Mang Ben. Opo, Mang Ben. Ito na yung pagkakataon namin ni Nanay. Ayokong habang buhay na nasa gilid lang kami ng palengke. Mariing sagot ni Jomar. Pumayag si Mang Ben na samahan siya sa negosasyon sa may-ari ng lote. Matapos ang ilang linggong pag-aasikaso, natapos nila ang kontrata. Sinimulan nilang ipagawa ang isang simpleng kainan na may 8 mesa, kusina sa likod at isang malaking karatula na may nakasulat, Rosa's Special. Lutong bahay at may puso. Lahat ng ito ay hindi pa alam ni Aling Rosa. Pinaplano ni Jomar na ibunyag ito sa mismong araw ng pagbubukas, na sakto rin sa petsa ng susunod na reunion ng pamilya. Isang linggo bago ang reunion ng pamilya, inanyayaan ni Jomar ang lahat ng kamag-anak sa isang espesyal na tanghalian. Hindi niya sinabi kung ano ang okasyon. Tanging paanyaya lamang. Magkita tayo bukas sa bagong kainan malapit sa highway. Libre ko po ang lahat. Si Rosa ay walang kaalam-alam sa sorpresa. Iniisip niya na baka simpleng salo-salo lamang iyon para pasalamatan ng mga suki. Ngunit nang sumakay sila ng tricycle at bumaba sa harap ng bagong pinturang gusali na may karatulang Rosa's Special, lutong bahay at puso, lalaki ang mga mata niya. Anak? Anong ibig sabihin nito, anak? Halos mangiyak-ngiyak niyang tanong. Ngumiti si Jomar. Nay, ito na po yun. Lahat ng pinagtrabahuan natin, lahat ng ipon, at lahat ng pangarap, nasa harap na po natin ngayon. Bago pa makasagot si Rosa, nagsidatingan na ang mga kamag-anak nila. Una ay si Tita Belinda at Tito Ramon niya.
Nakasuot ng magara at halatang hindi alam kung saan sila naroon. Sumunod ang iba pa nilang mga pinsan, mga tito at tita. Lahat ay may mga halong pagkagulat sa muka nang makita ang bagong kainan. Aba, sa inyo pala ito. May halong hindi makapaniwalang tanong ng tita Belinda niya. Opo tita, sagot ni Jomar na may ngiti ng puno ng kumpiyansa. Ito po ang bunga ng sipag at tiyaga ni nanay. Kaya po namin kayo inimbitahan para matikman niyo po ang aming mga luto. Nang pumasok ang lahat, sinalubong sila ng mabangong amoy ng adobong baboy, kare-kare, at pinakpet, at iba't iba pang mga ulam. May mga mesa at upo ang gawa sa matibay na kahoy, at sa dingding ay nakapaskil ang litrato ni Rosa, noong nagtitinda pa lamang siya sa kariton. Sa ilalim nito, may nakasulat, mula sa maliit na pangarap hanggang sa matamis na katuparan. Habang kumakain, hindi maiwasang mapansin ni Rosa na kakaiba ang tingin ng kanyang mga kamag-anak. Wala na ang panlalait ng mga tingin na dati, nakasanayan niya sa tuwing reunion. May ilan pang ang lumapit sa kanya at nagsabing, Ate Rosa, ang sarap ng kare-kare mo. Pwede ba kaming magpa-cater sa birthday ni Bunso? At saka yung turon nyo, ibang klase. Pwede bang mag-order para sa opisina namin? Habang abala ang lahat, lumapit si Tito Ramon kay Jomar. Alam mo, iho, humahanga ako sa ginawa mo. Hindi biro ang magsimula mula sa wala at makarating dito. Kung may plano kang mag-branch out, baka pwede tayong mag-partner. Ngumiti si Jomar, ngunit sa puso niya, malinaw na alam niyang hindi niya na kailangan ng tulong ng iba. Maraming salamat po, Tito. Pero sa ngayon, gusto po muna naming magpatuloy sa sariling sikap. Pagkatapos ng kanilang tanghalian, nagpasalamat si Jomar sa lahat. Ngunit bago sila umalis, may binulong siya kay Rosa. Nay, ngayon malinaw na sa kanila. Hindi tayo basta-basta at hindi na tayo kailanman babalik sa dati. Lumipas ang ilang buwan mula nang magbukas ang Rosa's Special, lutong bahay at puso. Sa bawat araw, lalong dumarami ang kanilang customer. Hindi lamang mula sa bayan ang dumadayo. May mga galing sa kalapit na probinsya na sinasadya talaga ang kanilang kainan. May mga riders, may mga grupo ng bikers at napakarami pang bumibili sa kanila. Minsang umaga, habang nag-aayos ng sahog sa kusina, napansin ni Rosa na may dumating na mamang nakapolo at may dalang kamera. Lumapit ito at nagpakilala bilang isang food vlogger. Nabasa ko po sa social media ang patungkol sa inyong kainan. Ang dami pong positibong komento. Pwede po ba kayong ma-feature sa vlog ko? Nagkatinginan sina Rosa at Jomar, sabay nang umiti. Siyempre po, pwedeng-pwede po, sagot ni Jomar. Ilang araw lang matapos lumabas ang kanilang video, mas lalo pang lumakas ang kanilang benta. May dumating na alok mula sa isang mall para magbukas ng branch sa loob. Noon lang talaga lubos na naramdaman ni Rosa na malayo na ang kanilang narating mula sa pagiging tagaugas ng plato tuwing reunion. Isang hapon, habang nakaupo si Rosa sa isang sulok at pinagmamasdan ng abalang mga empleyado, hindi niya maiwasang maalala ang lahat ng pinagdaanan. Ang mga titig na puno ng pangmamaliit, ang mga salitang parang kutsilyo sa puso, at ang mga gabing halos wala silang makain. Ngunit ngayon, lahat ng iyon ay tila naging hakbang patungo sa mas maliwanag na bukas. Sa sumunod na reunion, ibang-iba na ang eksena. Hindi na sila sa kusina pinipwesto. Sa halip, ang buong pagtitipon ay ginanap mismo sa Rosa's Special. Dumating ang mga kamag-anak na may dalang regalo at tunay ng ngiti. Hindi na naramdaman ni Rosa ang dating lamig sa kanilang pakikitungo. Ngayon ay may halo ng respeto. Lumapit si Tita Belinda na dati lagi may mapanuring tingin. Rosa, gusto kong humingi ng tawad sa mga naging asal namin noon ha. Hindi namin naisip na kaya niyong marating ang ganito. Ngumiti si Aling Rosa. Wala yon. Lahat tayo ay natututo. At kung may aral akong natutunan, yun ay huwag maliitin ang kahit na sino. Hindi mo alam kung gaano kalayong mararating nila. Sa harap ng lahat, tumayo si Jomar at nagbigay ng maikling talumpati. Ang tagumpay po namin ay hindi lamang patungkol sa pera o negosyo.
Ito po ay patungkol sa pagtitiwala sa sariling kakayahan at sa paniniwalang hindi hadlang ang kahirapan para umasenso. Ang mahalaga ay sipag, tiyaga at ang pagmamahal sa ginagawa. At higit sa lahat ay ang pagtitiwala sa Diyos. Nagpalakpakan ng lahat. Sa gilid, tahimik na pinahid ni Rosa ang luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa sakit ng nakaraan, kung hindi sa tuwa na ang dating maliit na hakbang ay nagdala sa kanila sa kalyeng puno ng liwanag at pag-asa. Mula noon, naging inspirasyon sila sa marami. May mga kabataang nagtatanong kay Jomar kung paanong nagsimula ng negosyo. May mga nanay na lumalapit kay Rosa para humingi ng payo sa pagluluto at pamumuhay. At sa bawat pagkakataon, pareho lang ang sagot nila. Walang imposible sa taong may pangarap at sa pusong handang magsakripisyo para rito. Ngayon ay masaya ang mag-ina. Nakapagpatayo ng ilang mga branch at nakapagpatayo na rin sila ng kanilang maganda at napakaayos na bahay. Sino ba naman ang mag-aakala na ang dating mag-ina na palaging inuutos-utusan lamang na maghugas ng pinggan tuwing reunion, ngayon ay may-ari na ng restaurant at pati na rin ng mga event place. Tunay nga na kapag ikaw ay nagtiyaga para maabot ang iyong mga pangarap, mangyayari at mangyayari ito, lalo na kung ipagkakatiwala mo sa Diyos ang iyong mga ninanais sa buhay. May mga pagkakataon talaga napapansinin lang tayo kapag meron na tayong narating sa buhay. Pero wag natin itong gawing basihan para magiganti. Tulad ng ginawa ni Jomar, nakaranas ng pang-aapi pero nagsikap sa buhay, hindi upang gumanti, kung hindi upang magkaroon lamang ng maginhawa at maayos na pamumuhay. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out! Magagawa